kwento ng Arko ni Noah ay isa sa mga pinaka-nakakaintriga na kwento na alam ng sangkatauhan. At maraming tao ngayon ang naniniwala na ang Arko ni Noah at ang baha ay mga alamat lamang o ilang binagong bersyon ng sinaunang mga paniniwala. Sa lahat ng mga kwento sa Biblia, ang Arko ni Noah at ang Great Flood ay isa sa pinakakontrobersyal. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng baha at ang pagkakaroon ng Arko ni Noah sa ngayon? Sagutin natin ang lahat ng mga tanong na bumubulo sa iyong isipan, kaibigan. Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Noah. Naniniwala ako na ikaw ay mabibighani at maantig sa dami ng katibayan na umiiral para sa katotohanan ng Noah's Ark at sa ulat ng Biblia tungkol sa lahat ng naganap at mga pangyayaring ito. Pero bago yan, sino nga ba si Noah? Ang pangalang Noah sa Hebreo ay nangangahulugang pahinga o ginhawa. Si Noah ay isang masunuring lingkod ng Diyos sa Old Testament na nakasumpong ng pabor sa mata ng Diyos sa gitna ng makasalanang mundo. Siya ay pinakakilala sa paggawa ng isang arko na nagligtas sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, gayon din sa mga kinatawan ng bawat hayop sa lupa mula sa isang malaking baha na pinakawalan ng Diyos para sa paghatol sa mundo. Si Noah ay anak ni Lamech at apo ni Methuselah. Si Methuselah ay kilala bilang ang pinakamahabang nabuhay na tao na binanggit sa Biblia na nabuhay ng 969 years. At si Noah ang ikasampung henerasyong inapo ni Adan. Ang ama ni Noah na si Lamech na nabuhay ng 777 years, habang si Noah ay nabuhay ng 950 years. Siya ay isinilang sa panahon na ang kasamaan at katiwalian ay lumaganap sa buong mundo at ang mga tao ay tumalikod sa Diyos. Gayunpaman, nakasumpong si Noah ng pabor sa mga mata ng Diyos dahil sa kanyang katuwiran at katapatan. Sabi nga sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad, dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noah. Si Noah ay makadiyos, siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya, at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Si Noah ay 500 years old nang magkaroon siya ng mga anak na lalaki na sina Japhet, Shem, at Ham. Ang sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy, at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 feet ang haba, 75 feet ang luwang, at 45 feet ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko, at lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. Ang kahoy na ginamit sa arko ay gopher wood, isa itong kahoy na magaan at matibay. At pinahidan ito ng pitch na karaniwang nagmula sa katas ng puno o aspalto, at isa itong malapot na substance na maaaring magbigay ng waterproof seal para hindi pasukan ng tubig ang arko. Ang tinatayang sukat ng arko ay may haba na 135 meters. At may lapad na 22.5 meters, at may taas na 13.5 meters. Na kung saan mas mahaba pa ito sa isang soccer field size na karaniwang 100 to 120 ang haba. Habang itinayo ni Noah ang arko, nangaral din siya sa mga tao, binabalaan sila tungkol sa paparating na baha, at hinihimok silang magsisi, ngunit hindi pinansin ang kanyang mga babala. At ang sabi pa ng Diyos kay Noah, sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para rin sa mga hayop. At sinunod nga ni Noah ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Masigasig na sinunod ni Noah ang mga tagubilin ng Diyos at, sa tulong ng kanyang mga anak na sina Shem, Ham, at Japhet, itinayo niya ang napakalaking arko sa loob ng maraming taon. Nang matapos ang arko, pumasok si Noah at ang kanyang pamilya, kasama ang mga hayop. Pagkatapos, dumating ang tubig baha, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi.
tinakpan ng baha ang buong lupa, na winasak ang lahat ng buhay na nilalang maliban sa mga nakasakay sa arko. Si Noah ay 600 years old ng panahon ng baha. Bumaha sa mundo sa loob ng 150 days. Matapos humupa ang tubig baha, ang arko ay huminto sa mga kabundukan ng Ararat. Ang isang malaking katanungan sa sangkatauhan ay kung natagpuan na nga ba talaga ang labi ng arko sa kabundukan ng Ararat. Ang Mount Ararat ay isang natutulog na bulkan na huling sumabog noong 1840. Ang Mount Ararat ay teknikal na kilala bilang isang stratovolcano. Sa nakalipas na siglo, maraming mga grupo at individual ang nag-claim na nakita nila ang arko. Karamihan sa mga naghahanap nito ay nakatuon sa Mount Ararat sa Eastern Turkey. Mula noong 1800, marami-raming mga ekspedisyon o explorers ang umakyat sa Mount Ararat sa pag-asang makahanap ng ebidensya ng arko, at marami pa ang nagpaplano para hanapin ito. May isang team na tinatawag na NAMI or Noah's Ark Ministry International na sila daw ang nakakita sa labi ng arko. Isang Turkish guide na nagngangalang Ahmet Ertugrul, ang diumano'y nakahanap ng mga compartment mula sa loob ng arko sa timog na bahagi ng Mount Ararat. Kumuha siya ng mga litrato noong 2008 at iniulat ang mga ito sa Noah's Ark Ministry International. Ang mga grupong ito ay binubuo ng Chinese at Turkish na nakabase sa Hong Kong. Ang bundok Ararat ay may taas na 4,000 meters above sea level. Nang makarating sila sa kuweba sa taas ng Mount Ararat, dito nila natuklasan ang isang malaking pader na gawa sa kahoy at kinuhanan nila ito ng mga pictures bilang ebidensya. Noong October 2008 umakyat ulit sila. Dito makikita nila ang mga kahoy na nababalutan ng yelo at mga bato. Sumang-ayon ang mga eksperto sa claims ng grupo at meron ding hindi. At ito kasing natuklasan ay imposibleng tirhan o gawing templo ng sinaunang tao sa lugar dahil napakataas ng 4,000 meters para magbitbit ng ganung kahahaba at kabibigat na kahoy para gumawa ng bahay o templo na kung saan may kulungan din ng mga hayop. Ngunit napag-alaman ng mga eksperto na laganap ang ebidensya ng posibleng pandaraya sa lugar kung nasan ang nasabing arko. Dahil may grupo ng eksperto na sina Dr. Don Patton, isang geologist, at Dr. Randall Price, isang archaeologist, ang gustong akyatin at bisitahin ang nasabing site. Subalit hindi sila pinahintulutan ni Ahmet Ertugrul, isang Kurdish leader na nakadiskubre umano ng arko ni Noah. Nang dahil doon nagumpisang magduda sa lugar ang mga eksperto, at masigasig silang nakipag-ugnayan sa ibang mga empleyado ni Ahmet Ertugrul para malaman kung nasaan ang NAMI site. At may 2 empleyado ni Ertugrul ang nakipag-ugnayan sa kanila. Hindi nila ito pinangalanan para sa kaligtasan ng dalawa, at sinamahan nga nila ang mga archaeologist para puntahan ang NAMI site. Dito nila nakita ang entrance ng kuweba sa Kapulke, Diadin, na kinilala ng NAMI bilang sa Mount Ararat. Sa katunayan ang kuweba ay wala sa Mount Ararat at wala sa paligid nito. Ang kuweba ay aktwal na matatagpuan mga 50 kilometro sa kanluran ng Mount Ararat sa Hot Springs, Kapulka. At dito tumambad sa kanila ang mga pandaraya at mga reports na may maraming hindi pagkakapareho. At ang ilang piraso ng wood ay napag-alaman pa nga bilang bagong mga kahoy, at ang ilan ay may mga marka ng makina na lumitaw mula sa mga modernong wood planner. Nang dahil sa pagtuklas ng 2 eksperto, sinabi nilang manluloko ang grupong NAMI. May nagsabi din na nakita ang labi ng arko sa Durupinar site. Ang explorer at archaeologist na si Ron Wahyat ay pumunta noong 1970s at 1980s sa Durupinar site, na sinasabing nakakita siya ng outline ng mga metal fitting gamit ang isang frequency generator o isang X-ray para makita ang hugis o anyo sa ilalim ng lupa. Ang site na pinangalan ng Durupinar ay itinalagang national park sa Turkey at mas madaling puntahan kaysa sa lahat ng iba pang pangunahing lokasyon ng arko. Sinabi ni Ron Wahyat na nakakita siya ng maraming artifact sa lugar upang palakasin ang kanyang pahayag na ang lokasyon ay talagang ang arko. Ngunit maraming tao kabilang ang mga scientist na hindi sang-ayon sa kanya dahil ang tanging nakita lang niya ay isang rock formation ng arko. May nagsasabi din ng mga geologist na ang isang rock formation ng arko ay hindi kayang gawin ng tao, at ang nakakagulat ng sukatin nila ang formation ay mga nasa 515 feet ang haba nito at parehas din sa haba ng arko ni Noah na 515 feet pag ginamit ang Egyptian cubit. Dahil sa ebidensyang ito, noong 1987, idineklara ng pamahalaan ng Turkey ang lugar bilang arko ni Noah at isang visitor center ang itinayo. Ito ay napanatili at tinawag na Noah's Ark National Park. Gayunpaman, pinag-aralan ng mga geologists at archaeologists ang site at nireject nila ito. Ang mga lindol at malakas na ulan ang naglantad sa isang malaking hugis arko na formasyon noong 1948.
At isa lamang di umano ito sa maraming katulad na geologic formations sa rehiyon. Alam ni Ron na si Moises ang nagsulat ng Genesis, at kabilang dito ang Noah's Flood, dahil dito naniniwala si Ron na ang nalaman ni Moises ay ang Royal Egyptian Cubit, ang pinaka-universal na pamantayan ng pagsukat sa sinaunang mundo sa oras na iyon. Walang umiiral na Hebrew cubit noong panahon ni Moises. Gayunpaman ang 300 Royal Egyptian Cubits ay katumbas ng 515 feet, hindi ang 450 feet na karaniwang ginagamit na Hebrew cubit. Kaya para kay Ron Wyatt, ang sukat na 515 feet ay matibay na ebidensya na ito ang Noah's Ark. Kung ang 20.5 inch ay katumbas ng 1 cubit, at parehas na kumakatawan sa siko ni Noah, kung gayon si Noah ay humigit kumulang na 6 feet and 3 inches ang taas. Marami din nagsasabi na local flood ang nangyari, at mayroon ding mga nagsasabi na ito ay global flood. Subalit alam mo bang ang mga fossil ay isa sa mga pinakamahusay na ebidensya ng isang global flood, lalo na kung saan maraming mga fossil ang matatagpuan sa iba't ibang mga bansa. Narito ang listahan ng mga bansang kilala sa kanilang pagtuklas ng mga marine fossil sa bulubunduking lugar tulad ng bansang Nepal, Switzerland, Italy, United States, Argentina, Morocco, Peru, at England. At makikita din sa disyerto ng Amerika ang iba't ibang seashells na nabubuhay lamang sa karagatan. At karamihan sa mga ito ay nakabaon sa mga sedimentary na bato sa mga kontinente, kahit nasa matataas na bundok. Para mangyari yon, ang tubig sa karagatan ay kailangang lubusang bumaha sa mga kontinente. At iyon mismo ang inilalarawan ng Biblia, kaya maaaring isa itong global flood. At kung ang baha ay lokal lamang, paano ang isang lokal na baha ay tumaas ang tubig hanggang 20 talampakan sa itaas ng mga bundok gaya ng binanggit sa Genesis chapter 7 verse 20. Ang tubig ay naghahanap ng sarili nitong level, kaya hindi ito maaaring tumaas upang takpan ang mga lokal na bundok habang hindi nadadaluyan ng tubig ang iba pang bahagi ng mundo. Bumalik tayo kay Noah, nagpadala si Noah ng isang uwak at pagkatapos ay isang kalapati upang maghanap ng tuyong lupa. Nang bumalik ang kalapati na may dalang dahon ng olibo sa kanyang tuka, nalaman ni Noah na ang lupain ay natuyo. Si Noah, ang kanyang pamilya, at ang mga hayop ay umalis sa arko at nag-alay ng mga hain sa Diyos bilang tanda ng pasasalamat. Nakipagtipan ng Diyos kay Noah na nangangakong hindi na muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Bilang simbolo ng tipan na ito, naglagay ang Diyos ng bahaghari sa kalangitan. Sa pagtapak sa tuyong lupa pagkatapos ng baha, si Noah ang unang nagtayo ng altar para sa Diyos. At heto ang timeline ng baha sa Noah's Ark. Umabot ng 73 years ang paggawa sa arko. Pinasok ni Noah ang mga hayop ng 7 days. Nagsimula ang baha at lumutang ang arko sa loob ng 150 days. Huminto ang ulan at unti-unting bumaba ang tubig sa loob ng 150 days. Natapos ang baha at lumabas sila sa arko sa loob ng 70 days. Ang itinagal nila Noah at ang kanyang pamilya sa loob ng arko ay umabot ng 370 days o 1 year and 10 days. Pagkatapos ng baha, nabuhay pa si Noah ng 350 years. Siya ang nagtanim ng unang ubasan pagkatapos ng baha, at siya din ang unang taong nalasing na nakatala sa Biblia. Si Noah ay namatay sa edad na 950 years. Si Noah at ang Great Flood ay binanggit ng 47 beses sa Biblia. Nangangahulugan ito na sina Moises, Isaias, Ezekiel, Panginoong Jesus, Apostol Pedro, at iba pang mga manunulat ng Biblia, ay lahat sila ay nagpapatunay sa katotohanan ng pangyayaring ito bilang literal at totoo. Ano nga ba ang matututunan natin kay Noah? Ang sabi sa Hebreo chapter 11 verse 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ang mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Anong napansin mo, kaibigan? Ang sabi dito ay dahil sa pananampalataya, ay pinaniwalaan ni Noah ang babala ng Diyos na uulan at magbabaha. Ngayon kailangan nating maintindihan ang kalagayan ni Noah noon. Hindi pa umuulan noon at hindi pa din nagkakaroon ng baha. Siguro tinatanong niya, Lord, ano yung ulan at ano yung baha? So ito, imagine niyo paano kung sinabi sa iyo ng Diyos na babaha. Ang buong mundo ay mapupuno ng tubig at ikaw at iyong pamilya lang ang matitira. Maniniwala ka kaya?
Siguro kung ako si Noah ay baka hindi, dahil hindi pa nga ako nakakakita ng ulan at baha sa buong buhay ko. Pero tignan mo si Noah, kahit hindi niya naiintindihan at dahil sa pananampalataya niya ay sumunod siya sa Diyos na gumawa ng barko. At dahil sa pananampalataya na yon, narito tayo ngayon na may buhay, at kung hindi nanampalataya si Noah kahit isang tao ay walang matitira sa mundo. Lunod lahat ng tao pati siya, at wala ni isa man sa atin ang humihinga ngayon. Na-realize ko na ang pagsunod sa Diyos ay may risk o panganib. Pero dahil sa pananampalataya mo ay susunod ka pa din, dahil alam mo na ang Diyos ang kasama mo na magliligtas sa iyo sa mga baha ng problema at mga pagsubok. Sabi sa libro ng Lucas chapter 17 verse 26 to 27. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noah, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noah, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ito ay sinabi ng Panginoong Hesus makalipas ang maraming siglo sa arko ni Noah, at dahil salita ito ng Panginoong Hesus na kahit wala tayong makitang ebidensya ng arko, sapat na itong katibayan at paniniwala na mayroon talagang barko ni Noah. Ang paghusga ng Panginoon sa sangkatauhan ay hindi base sa kaalaman ng isa hinggil sa paniniwala kung ito ba ay global flood o isang local flood. At kung ang paniniwala ng isa na natagpuan ang arko sa ganitong lugar o hindi. Marahil hindi na ito mahalaga sa pananaw ng Diyos. Walang duda na ang huhusgahan ng Diyos ay ang pagkatao ng isa kung ito ay totoong sumusunod sa kanyang mga utos o hindi. Dahil hindi basehan kung anong daming alam mo na utos o kabisadong mga Bible verse, ngunit hindi mo naman ito sinusunod. Dahil maliligtas lamang tayo pag tayo ay sumunod, gaya ng ginawa ni Noah, at manampalataya sa makapangyarihang Diyos. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.